We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Pasintabi po mga kapuso sa maselan na baretang ini. Napugutanin payo, suminuway pa ang mga takyag sa saiyang lawas. Inianagin sitwasyon kan sarong lalaki sa barangay Lanigay, Pulangi, Albay, makalis aksidenteng mabunggo kan nag-aging tren. Susug sa investigasyon kan Pulangi Municipal Police Station. Pasado alas 7 nin Banggi, mantang naglalakaw ang lalaki sa gilid kan riles. Bigla ining inatake kan sa iyang helang na epilepsy. Iniman anagin rason kan sa iyang pagbagsak sa riles, asin dagos na naagihan kan nagdadangadang na tren, nagikan sa Naga City asin pasiring sa Ligao City. Pigi-imbestigaran naman sa presente kan Philippine National Railways an insidente, asin sa ngunyan mayo pang ipigtataong impormasyon an manhamiento dapit digdi. Mas papahiguton man subuot kan kapulisan an sa indang information education campaign urog na sa mga nakaistar sa gilid kan riles nganing maibitarang mautropa an siring kaining pangyayari. Lalong-lalo na kapag umaandar na yung tren na dadaan po dyan, siguraduhin po natin na malayo po tayo at mag-ingat po lagi dahil alam po natin kung gaano kadelikado po. Dahil yung mga ganyan po hindi katulad po ng mga sasakyan na pwede silang mag-brake agad-agad. Tulong kalalakihan ang pigahanap ngunyan kan mga otoridad huli sa panhahabon sa sarong motor shop sa Naga City. Kuha kan CCTV sa panhahabon sa establishmento, dakula subuot an maitatabang sa nagpapadagos na investigasyon kan mga otoridad. Si Chris Novelo nakatutok. Pasado alas 3 nin maagahon kasuudma, mahihiling sa CCTV footage na ini ang paglaog kan tulong lalaki sa motorcycle shop na ini sa Barangay Kararayan, Naga City. Kan marisa na may CCTV camera sa lugar, nagluwas an mga ini asin makalis an piraminuto, liwat na naglaog mata nakatahob na an mga lalaugon. Susog sa may sa dire kan tindahan na si Christian, primera bes subot ini nangyari sa iyang shop. Pinukawan na po sa Kuyang Tugang na nabuksan daw siya shop ko. Nag-inform lang sila sa mga katarayad kong mga karnihan. Pag-abot ko din alas 6. Bukas na talaga gabus. Nalalay ka na sambitan ng mga suspetsado ang duwang grinder, sarong tumbler as in cash. Nawalat pa sa luwas kan shop ang screwdriver na ginamit kan mga ini sa persang pagbukas sa establishmento. Dinhulit ang malino na nakuanan sa CCTV ang mga lalaogon kan suspect. Dakulang tabang subot ini sa mga otoridad para marikas na masusog ang mga ini asin masunodan in kaso. Iipungan ito ang dardar tapig pahiling tapig papatilis sa mga katarait o hindi sa mga possible sa mga person of interest na para ma-bisto po ng industry. Liwat man na nagpagiramdom ang mga otoridad na maging vigilante as in syerto nakalak ang mga harong establishmento nganing malikyan na ang mga siring na insidente. Kaya ba si Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Duwang kutsara nin maluto kada Pilipino ang nasasayang subuot o rual daw, basado iyan sa datos kan Department of Agriculture. Pagiging responsable sa pagkonsumo nin bagas, pigatawang duon nganing dagos ng maabot ang piguhurot na food security sa nasyon. Uya ang report. Nasa 20 kilos nin bagas sa laog nin kabangang aldaw, hasta sarong sako sa bilog na 24 oras ang pigsasap ng maluto sa kakana na ini sa Barangay Salvacion, Pamplona, Camarines Sur. Ang server na si Glenn, iuman ang minsan na nagluluto ka ini. Sigun sa iya, bihira man mangyari na may nagpapaanos as sinasasayang na maluto sa saindang kakanan. Mayor na nakakakontribuer digdi, iusubuot ang klase kan bagas na saindang pigagamit, pati na ang paagi kan pagluto ka ini. Sa bagas po kaya dapat hugas siyang maray, hinuhugasan mi po siya na 3 to 4 times para tapos yung sabaw na gagamiton may malinig na tubig.
Para dahil siya nagpapaanos tulos. 2 kutsara nin maluto kada aldaw ang nasasayang kan lambang Pilipino. Basado iyan sa statistics kan Department of Agriculture. Be Rice-Sponsible, ini ang pigkakampanya kan ahensya kasabay kan selebrasyon kan National Rice Awareness Month. Kabali na dyan ang pigtutulod na abakada. Yung adlay, mais, saba at iba pa ihalo sa kanin. Kasi pag hinaluan yung kanin ng mga ganyan, mas dumadagdag yung vitamina sa kanin. And yung brown rice, yung B brown rice ay kainin, yung K kanin ay wag sayangin. And yung D dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Yun yung tinututukan natin. Sigun pakigwarin, tayo maininegar na marikas ang pagdakulkan populasyon sa nasyon. Kung noobserbaran ang abakada asin imamanihar nin tama ang pagkonsumo nin bagas, mas mapapadali man ang pag-abot sa pigtutulod na food security sa nasyon. Sa datos kan DA Bicol, 165% rice sufficient ang probinsya nin Camarines Sur, 112% sufficient man ang bilog na Bicol region. Alagad sa bilog na nasyon, dai pa naaabot ang 100% target. Kaya kaipuhan subuot na lambang saro sa sato, makisumaro man, asin maging rice-sponsible citizens of the Philippines. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Gripo na nasa gilid kan tinampo, iyon nagiging kuanan nin tubig kan mga residente sa sarong barangay sa Pamplona, Camarines Sur, tuyong nawawara nin supply sa saindang lugar. Paliwanag kan LGU Pamplona sa problema sa supply nin tubig sa banwaan, aramonta sa report na ini. Haros 15 hasta 30 minutos subuot ang piglakaw kan 32 anyos na si Angelica. Gikan sa saindang residensya, pasiring sa gilid na inikan tinampo sa barangay Batang, Pamplona. Daradara niya ang sarong simana nindang labahan. Mayo da kaya nin tubig na nagbubulo sa gripo na sa indang regular na pigsasakduhan. Pag mayo po naman bulo sa lintukad, mga po, didi po kami talagang nag-ano. Pagkalong po. Si Nanay Daisy man, nasa balyong tinampo sa naan harong. Kung may nagbubulos na tubig, urual daw sindang sakdo. Kung mayo man, minahanap da ang ibang makukuanan. Tiyaga po, tama yun magiging po. Ano pong hagad din kuta na? Sana dahil magparawara-wara ang tubig. Communal faucets o gripong masasakduhan kan bilog na komunidad an apod digdi. Libre ini asin mayo manin bilog na kontrol an Pamplona Water District. May mga supply lang po ang ibang areas, which is nahuhugot po niya itong ibang connection para sa ibang area. Say, for example, ligo po kitang tulong barangay digdi sa Riverside, si Patong Kagbunga Kagbibi. Dahil na po siya inaabot kan supply kan tubig may halis sa Taluto dahil po somewhere dyan po sa Tambo, Poblasyon, and Batang, nahuhugot na po sa presyo kan tubig. 2 spring water source ang pigukuanan nin supply kan Pamwadi sa presente. Gravity fall o natural sanaan pagbulos kaini. Kaya may mga oras man na nagkakaigwanin airlock o day nakakaluwas sa ibang area ang tubig. Nasa proseso naman ng LGU asin Pamwadi sa paghanap ng iba pang water source sa banwaan nganing mapagayon pa ang water system. May lorry trucks man ng LGU na nagbabakal nin tubig sa MNWD asin iumang piglilibot sa mga nangangaipong barangay. Nangangapodan man ang Pamwadi sa mga residenteng nakaka-aprobitsar kan communal faucet na maging responsable sa paggamit kan libreng tubig. Kung da ipigagamit, isarado. Asin kung may problema sa linya, tulos ipaaram sa saindang opisina. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong dakulang siraan nakasabay sa pangke mantang naglalawod ang sarong parasira sa Barangay Luluwasan, Balatan, Camarines Sur. Sigon sa Municipal Agriculture Office, mayo na ninbuhay ang sira kan madukayan asin darahon ini sa baybayon kan dagat. Day man tulos ini na i-report sa inda, asin pagkabanggikan parehong aldaw na nakwa ini, tulos man na ipigbalik kan parasira sa dagat. Day naman na araman kung ano ang posibleng ikinagadan kan sira. Piga-identifikar ini kan B4 Bicol, como sarong sunfish o mola-mola. Pinakamagabat na bony fish, asin pwedeng magdakula nin hasta 2 metric tons. Harmless man ang mga ini, asin suway sa naglalakop sa social media, bako man subuot endangered species ang sunfish, kundi classified as vulnerable sa International Conservation of Nature. Mayo man subuot nin lay na nagpapangalad kan pagdakop kaini sa nasyon. Sa ibong kaini an hagad kan mga otoridad, tulos na ipaaram sa inda ang sightings kan miski anong klase nin sea creature o rugna kung daiman gayo pamilyar sa inda. Dapat po reported sa amin para mailagay din namin sa area kung saan walang makaka-apekto po na mga ibang residents. Kung may area po kasi yan and may mga agency din kasi na ibang din
na dapat reportin namin yan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang kaakian sa syudad ni Naga na pag-aramang daiparehistrado asin mayo panin birth certificate. Importansya kan pagkakaigwa kan nasambit na dokumento aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, susog sa PSA ang birth certificate, iyo ang inaapod na proof of existence asin man primerong valid ID niya to. Alagad pira sa tuya, especially ang mga kaakian sa Naga City, ang daipa nakakakuha ka ini. Amay na nagpasiring sa PSO Training Hall ang magurang na si Linian Viñas kan Barangay San Francisco, Naga City. Ini para iparehistro asin ko anin birth certificate an sa 4 anyos na aki. Aminado man si Lilian na may kahaloy antes niyang naiparehistro an sa iyang aki. May ang budget, paano sa budget. Nagkukulang-kulang paglakaw. An kakulangan sa kwarta, siring kan sitwasyon ni Lilian, napapalingaw asin iba pa. An pirasa na subot sa rason kung tanan napapahaloy asin kung minsan, huri nang napaparehistro an sarong aki. Inaabot naman kaya nin 500 pesos ang pagpaparehistro sa local civil registrar. Kung kaya kasabay kan selebrasyon kan Children's Month, nag-organisar ang Children's Affairs Office katabangan local civil registry as in PSA nin libreng childbirth registration na ginibo sa syudad ni Naga. Sa paglibot-libot po kaya sa mga barangay, may mga aki pa na mayong birth certificate. So maski po ginigibo naman kang local civil registrar itong mga paglibot, lagaday pa talaga na ubos. Aper sa rekisito sa pagklase sa eskwelahan, sa paghanap ning trabaho, ang birth certificate man subuot, ang enot na identifikasyon kan sarong tawo, puon kan ini ang namundag. Jessica, apwera kan libreng childbirth registration yaon man sa aktibidad kasubago ang Philippine Statistics Authority para sa registration kan mga akin nagaedad 5 anyos pa itaas duman sa National ID o Philippine Identification System. Jessica. Jos Mabalos, Chris. Mga kapuso, magiging maarasahas liwat ang dakulang parte ka nasyon huli sa Easterlies. Nagtitinal kaya na maluya ang epekto kan duros amihan. Padagos na nagdadanay sa Palawan, Visayas asin Mindanao, ang Easterlies o ang mainit na duros gikan sa Sirangan. Hasta extreme northern Luzon sa nakakaabot ang epekto kan amihan, mantang posible man ang localized thunderstorms sa pirang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, hababaan tsansa kan uran sa haros bilog na Bicol Region. Apwera na sana sa Camarines Provinces, Albay, Catanduanes asin Masbate. May mga pag-uran man sa iba pang parte kan nasyon, siring kan Visayas asin Mindanao. Sarong residensya ang nadanyeran sa nangyaring panlalamasa kan sarong buhawi kan nakaaging aldaw sa banwaanin Minalabak, Camarines Sur. Natuklap ang harong kan mag-agom na senior citizen na nakaistar sa katahawan kan uma sa sitio Alvarez, Barangay Taririk. Sigun sa MDRRMO, dain naman sa inda nakaabot ang insidente. Alagad nasa marahay naman na kondisyon ang mag-agom. Susog sa pag-asa, nakabandera subuot ang thunderstorm advisory kan mangyari ang buhawi. Kumun subuot ining nabibilog kung labian init asin biglang nag-uran na nagresulta sa pagsabatan kan mainit asin malipot na duros na nagiging buhawi. Iabot niya itong cumulonimbus clouds or thunderstorm clouds kapag ka nakaining kung kitakaan. Kung halimbawa may dudumanon sa luwas, i-skip ng halatong tanango na mag-dissipate yung mga thunderstorm dahil usually may talaga yan, may kaibahan na makusog na duro. Nagpuo naman ngunyan ang DPWH Camarines Norte sa pagpalod kan mga sanganin kahoy na nasa gilid kan mga tinampo.
Sigon sa ahensya, huli ta panahon na naman intig uran, asin paglaog kan mga bagyo sa nasyon. Pigmarahay nindang bawasan na ang mga sangakan mga kahoy, huli ta dain naman kaini kaipuhan ang kadakol na mga rekisitos gikan sa DENR. May kasunduan naman kaya ang DPWH asin DENR na tutugutan sindang magpalud nin mga sanga. Alagad kung dagos na puputulon ang sarong kahoy, dapat man giraray na magkuanin permit. Obheto kan lakdang na inikan DPWH na malikayan ang mga insidente kung sa inigwanin nagadan asin na irido makalihis aksidenteng mabagsakanin kahoy sa magkasuway na banwaan sa probinsya. Kaya medyo magsakripisyo tayo kung nadidelay tayo doon sa time of travel natin kasi as much as possible ayaw naming magkaroon ng aksidente dito sa ating national roads na ang pinaka main cause ay itong kahoy. Mga nangganang kandidato sa barangay and sangguniang kabataan elections nag-oath taking na sa manlain-lain na lugar sa Bicol Region. DILG nagpagirumdom sa mga SK official kan sa indang mga responsibilidad sa barangay. Uya ang report ni Chris Novelo. Sarong semana makalis ang barangay and SK elections, magkakasunod ng nagkondusir ng oath-taking ceremony ang manlain-lain na LGU sa Bicol Region. Sa Masbate City, nagsumpaan mga nailihir na opisyalis kan manlain-lain na barangay sa Provincial Capital Ground sa Magallanes Coliseum. Nangapodan man ang mga otoridad na magkasararo na para sa ikakarahaykan sa indang mga barangay. Ito pa rin ang kanilang tungkulin na kanilang gagampanan na gumanda ang buhay ng tao. Como parte kan rekisitos antes dagos na magtukaw sa pwesto, pigsa iraro muna sa mandatory training ang elected SK officials kan mga barangay sa Legazpi City. Ang nasambitan ng training ang mandato kang National Youth Commission asin DILG. Naglalao man ang Local Youth Development Office, nagigibuhon kan mga SK official ang senda makakaya, ngani magampanan ang senda mga mandato sa barangay, basta sa sendang sa diri kakayahan asin man kaaraman. Sana naman na dae magtugot tining mga aki na paggamiton kung sisay man na politiko o kung ano pa man. Ang pinaka-importante na sinda mag-focus kan trabaho ninda. Nagpagirumduman ang Municipal Local Government Operations Office kan Banoan and Vinson sa Camarines Norte sa mga nailihir na SK officials na siresohon ang sa indang mga responsibilidad sa barangay. Sigun sa opisina, ang maray ng pakikisama asin pamamayo sa barangay na may halong pamumulitika ang sor sa mga epektibong paagi para mas mag-uswag pa ang sanggunang kabataan asin ang sa indang mga kapwa jóvenes. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Dawa tapos na ang pagruso kan publiko sa mga kampusan to, nganing bisitahon ang puntod kan sa indang mga paryentes na namaaram na sa kinakban, day pagirari natatapos ang pag-obserbar sa undas. Kan nakaaging weekend kaya, kinundusir ang Parade of Saints sa banwaan kan Virac, Catanduanes sa pangingenot kan Immaculate Conception Cathedral Parish. Ibinindadigdikan mga kaakian ang sa indang mga sulot na bado na inarog sa manlain-lain na santo. Para sa simbahan, mayunin problema, dawa tapos na ang Nobyembre 1 asin 2, hulitaan undas, padagos ang pag-obserbar hasta sa Nobyembre 8. Mientras tanto, apwera sa aktibidad, nagsirbi man na dagdag kaugmahan sa mga kaakian ang ipigtao sa indang mga candy asin certificate gikan mismo sa simbahan. Kasi sa simbahan natin, sa kalendaryo, may tinatawag tayong octave ng All Souls Day. That's from November 1 until November 8. So, yung 8 araw na yon, considered siyang mahal na araw para sa mga santo at mga yumao. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Rider Gadan makalihis ba imbuelto sa aksidente sa Milaor, Camarines Sur? Uya ang report.
Sa porsyon kan Maharlika Highway na sakop kan Barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur, tulong behikulo ang naimbuelto sa aksidente. Sa investigasyon kan Milaor Municipal Police Station, parehong direksyon ang pigbabagtas kan gabus na imbueltong behikulo na pasiring sa San Fernando. Alagad pag-abot sa porsyon kan Flor de Lis, aksidenteng buminangga sa nasa inota na tricycle ang nakasunod na motorsiklo na naging kausa kan pagkatumba sa tinampukan driver kaini. Panaganang naman po niyong SUV, so aksidente pong nabanggaan, naligis ini pong driver kang motorsiklo. So dinara po sa BMC pero dead on arrival na po, base po duman sa Banwaanin San Fernando, 4 katao man ang nairido kan magkabanggaan ang motorsiklo asin tricycle sa may porsyon kan Barangay Beberon. Sigun sa pulisya, nagsignal light asin paliko na sa walaan motorsiklo kan aksidente ining mabudalan kan nagdadangadang na tricycle. Nagkauyo naman ang magkaibong nalado na iagi na sana sa areglo ang nangyari. Padagos man ang pangapudan kan mga otoridad sa publiko, urog na sa mga slow-moving vehicles, siring kan mga tricycle asin motorsiklo na magtinir sana sa outer lane kan tinampo na iyong nakadesignar sa inda. Nganing maibitaran man na maimbuelto sa mga siring na aksidente. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong lalaki sa kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Gugon, Virac, Catanduanes. Nakumpiskar digdian siyam na sachet kan pigtutubudang shabu, budal money asin iba pang non-drug items. Sigun sa Virac MPS, pipirana sana ang imbuelto sa pigpapangalad na bulong asin kadaklan sa mga ini ang taga-ibang banwaan. Sa ngunya, nagpapadagos man ang monitoring kan kapulisan sa mga drug surrenderi sa lugar. Nganing masyerto na padagos na ang sa indang pagbabagong buhay. Kawaranin kumpiyansa sa sadiri, kumun subuot na namamati kan mga may cleft lip asin cleft palate susog sa sarong doktor. Makusog na tiwala asin kumpiyansa sa sadiri kan mga may siring na kondisyon, mauot na maihatod pagkatapos kan libreng operasyon. Si Chris Novelo para sa detalye. Hali pang Iriga City alagad sa mga amay na nagpila ang 36 anyos sa Rowena sa final screening kan mangyayaring operasyon sa may mga cleft lip asin cleft palate na inorganisar kan sarong grupo. Poon subot kan pagkaaki ang may cleft lip na si Rowena na aminadong medyo supog huli sa iyang kondisyon. Ini man subot ang nagtulod sa iya na aprobitsaran ang programa ngaring maoperahan na ang sa iyang kondisyon. Siyempre po sa para sa self-confidence din po. Susog kay Dr. Mandy Sayaw, kung talaga ang kawaran ng self-esteem sa na-eksperyensyahan kan may mga siring na kondisyon. Kung makikita mo, kung makikita nyo yung mga batang mayroong bingot at saka ngungo o cleft lip o palat, sila ay walang self-esteem. No? Lagi sila nabubuli, ayaw nila pumasok sa school kasi nahihiya sila. Katakod ka ini, maot man kan sa indang grupo na mabago ang stigmang inasintabangan ang may mga cleft lip asin cleft palat na mas magkusog ang tiwala asin kumpensa sa indang sadiri. Gigibuhon ang libreng operasyon sa aga sa Bicol Medical Center kung sa nasa 40 may mga siri na kondisyon ang mabebenepisyaran. Kebaran si Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sarong taon makalihis maidunar sa Naga City, Abatwa ang refrigerated van na hali sa Department of Agriculture. Aminado ang opisina na daay pa nagagamit ang nasambitan ng bihikulo sa pagtransportar kan mga binunong karne sa Abatwa, pasiring sa NCPM asin iba pang banwaan na nakapalibot sa syudad na nagmamantener sa pagiging labas kan mga binuno na sa pasilidad. Sigun kay Roberto Acabado, Administrator kan Naga City, Abatwa, hinahalat panindaan hinahamang ordinansa kan syudad sa pagkolekta kan transportation asin delivery fee kan mga binunong karne gamit ang refrigerated van. Nakapagsumiter naman subuot ang opisina in proposal sa LGU para sa fixed rates kan transportation asin delivery fee asin hinahalat na sanang maipasar ini o maipasar ang ordinansa nganing dagos ng magamit ang lunadan. Importante subuot ang hahamanong ordinansa para sa transparency asin basihan kan mga LGU na mapatransport kan sa indang mga binunong urig sa Naga City, Abatwa. Dahil man po maadita, nasa good condition siya. Although dahil nagagamit sa luwas, dahil siya nagagamit kan function niya, pero po yan, kada bulan, kada simana nga ni pigpapaandar. Nasa 500 na mga college students sa Karamuran, Catanduanes, pig-aprobitsaran ang libreng sakay kan LGU pasiring sa banwaan in Virac.
Programa obhetong matabangan ang mga estudyante asin magurang kan mga ini sa gastos ninda. Uya ang report. Salbadong nakaabot sa Vera Catanduanes ang 1,500 na mga college student asin magurang nagikan sa Banwaanin Karamuran. Ang mga ini mga residente kan 5 barangay asin 3 sityo sa Banwaan na nag-aprobitsar kan libreng sakay na pigopreser kan LGU Karamuran. Grabing tabang kasi yung mas nakatipid kami, yung imbes na pumasahe, magiging allowance na din namin, mas makadagdag siya sa pang-or daw na. Ang mga magurang po na mo dahil man sapat na trabaho para po magkaigwa kaming sapat na financial dito po sa pagiging estudyante namo. 5 truck ang piggamit kan lokal na gobyerno nganing sunduon gikan sa 4 na pick-up points ang mga estudyante kan Nobyembre 5. Igwaman ni nainot ng ipighatod kan Nobyembre 4 gikan sa Isla kan Palumbanes. 200 pesos ang pamasahe kung makommute gikan sa Karamuran pasiring sa Virac. Kaya pigmaot kan LGU na mag-opreser nin libreng sakay. Para at least man lang all the student na aram ko po na asalaylayan na ang 200 pesos dakula na pong bagay sa inda para maipaabot ko po sa inda na namamati ko sinda. Nagaserve po talaga ako kaan pag nagauruli sinda sa yung mga ganito pong okasyon na nagbotohan tapos na dipunturom. Hagad man kan mga estudyante na magpadago sa naan siring na programa kan LGU asin lugod, makautro pa man sinda sa liwat na pagpuli sa saindang Banwaan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Day nasayang ang aldaw na ini para sa Perpetual Altas. Makalihis daogon ang Arellano Chiefs sa score na 81-74 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Pinanginotan ini ni Cyrus Nitura na nagkamada nin 13 points, 10 rebounds, 7 assists asin 5 steals. Sa ngunya, nagpapadagos man ang mainit na bakbakan sa court kan JRU Heavy Bombers asin Benilde Blazers. Mga kapuso, 48 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa manibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.